Kumusta, mga ka-healthy? Ako ang inyong kaibigan dito sa channel na ito, at handa akong magbahagi ng mga simpleng tips at kaalaman para maging mas malusog at mas masaya ang ating buhay. Sama-sama nating tuklasin ang mga sikreto sa isang healthy lifestyle. Ang topic ko ngayon ay ano nga ba ang benepisyo pag umutot? Ano ang benepisyo sa katawan? Ayon sa mga eksperto, ang pag-utot ay isang normal na proseso ng katawan at may ilang benepisyo sa kalusugan mo. Nagpapalabas ng hangin sa katawan, nakakatulong ito para mailabas ang sobrang hangin sa iyong digestive system na maaaring magdulot ng ginhawa at mabawasan ang pananakit ng tiyan. Nakakapagbigay ng ginhawa, ang paglabas ng utot ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa sa pakiramdam ng pagkapuno o paninikip sa tiyan. Relaksasyon, para sa ilan, ang pag-utot ay maaaring maging isang paraan ng pagpapaluwag ng loob o pagpapawi ng stress. Mahalagang tandaan na ang pag-utot ay natural at hindi dapat ikahiya. Gayunpaman, kung ito ay labis na madalas, may kasamang matinding sakit, o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, mainam na kumonsulta sa doktor para sa tamang pagsusuri. Ang pag-utot ay bahagi ng natural na proseso ng pagtanda. Hindi ito dapat ikahiya o ipag-alala, maliban na lang kung may kasama itong ibang sintomas. Ang pag-utot ay natural na bahagi ng ating digestive system. Sa loob ng isang araw, normal sa isang tao, bata man o matanda, ang umutot ng 5 hanggang 23 beses. Sa mga senior citizen, maaaring mas madalas o mas halata pa ito dahil sa ilang pagbabago sa kanilang katawan na kaakibat ng pagtanda. Ngayon, bakit mas madalas umuutot ang mga senior citizen? Maraming dahilan kung bakit mas madalas at kung minsan ay mas mabaho ang utot ng mga matatanda. Pagbagal ng panunaw, digestion. Habang tumatanda ang isang tao, bumabagal ang kanilang metabolismo at ang paggalaw ng pagkain sa digestive tract. Mas matagal na nananatili ang pagkain sa bituka, na nagbibigay ng mas maraming oras para sa bakterya na mag-ferment at makagawa ng gas. Pagbabago sa gut microbiota, nagbabago rin ang komposisyon ng bakterya sa bituka ng mga matatanda. Ang ilang uri ng bakterya ay maaaring mas aktibo sa paggawa ng gas. Panghihina ng mga kalamnan, muscles, humihina ang mga kalamnan sa intestinal walls at sa pelvic floor habang tumatanda, kabilang ang anal sphincter. Ito ang dahilan kung bakit maaaring hindi gaanong kontrolado ang paglabas ng hangin, at minsan ay hindi rin nila ito nararamdaman o naririnig. Epekto ng gamot, maraming senior citizen ang umiinom ng iba't ibang gamot para sa kanilang kalusugan. Ang ilang gamot ay maaaring magdulot ng side effect na pagdami ng gas. Dietary choices, ang ilang pagkain na mayaman sa fiber, tulad ng beans, lentils, repolyo, sibuyas, bawang, broccoli, cauliflower, mani, whole wheat bread, ay mas nagdudulot ng gas. Ang mga inuming may carbonation, matamis na pagkain, at artificial sweeteners, tulad ng sorbitol, mannitol, at xylitol, ay nakakapagpadami rin ng hangin. Minsan, ang paglaklak ng hangin habang kumakain ng mabilis, o paggamit ng straw ay nakakadagdag din sa nalulunok na hangin. Lactose intolerant. Habang tumatanda, bumababa ang kakayahan ng katawan na mag-produce ng enzyme na lumulusaw sa lactose, asukal sa gatas, na nagiging sanhi ng pagdami ng gas kapag kumakain ng dairy products. Mga kondisyon sa kalusugan, maaari ding senyales ito ng ilang kondisyon tulad ng irritable bowel syndrome, IBS, small intestinal bacterial overgrowth, SIBO, o iba pang isyo sa panunaw. Ang labis na pag-utot na may kasamang pananakit ng tiyan, pagbabago sa pagdumi, pagduduwal, o pagbaba ng timbang ay dapat ipatingin sa doktor. Dapat bang pigilin ang utot? Masama ang pagpipigil ng utot. Walang ebidensya na nakamamatay ito, pero maaaring maging sanhi ng pananakit ng tiyan, pagkabalisa, at bloating. Maaari din itong humantong sa pamamaga ng digestive tract na tinatawag na diverticulitis kung palaging pinipigilan. Paano matutulungan ang mga senior citizen, at lahat ng tao, na bawasan ang labis na pag-utot? Kung labis na nakakaabala ang pag-utot, may ilang paraan para mabawasan ito. 1. Tamang pagkain, o iwasan o bawasan ang mga pagkaing alam mong nagdudulot ng gas sa iyo. O bawasan ang matatamis at processed foods. O subukang iwasan ng carbonated drinks at chewing gum. O kumain ng dahan-dahan at ng maliliit na servings. Nguyain ng mabuti ang pagkain.
o uminom ng maraming tubig. O makatutulong din ang pag-inom ng peppermint tea, pineapple ginger tea, o pagmuya ng fennel seeds pagkatapos kumain. 2. Gawain at pamumuhay, o regular na mag-ehersisyo. Nakakatulong ang paglalakad pagkatapos kumain para mailabas ang hangin. O huwag manigarilyo, o siguraduhin na tama ang sukat ng pustiso, kung mayroon. 3. Konsultasyon sa doktor, o kung ang pag-utot ay labis na madalas. May kasamang matinding sakit, pagbabago sa bowel movement, o pagbaba ng timbang, mahalagang kumonsulta sa doktor o gastroenterologist para masuri ng maayos at makakuha ng tamang payo at paggamot. Sa pangkalahatan, ang pag-utot ay isang normal na bahagi ng buhay at hindi dapat ikabahala, lalo na sa mga senior citizen. Mahalaga ang pagiging bukas sa pag-uusap tungkol dito para mas maintindihan at matugunan ang anumang alalahanin sa kalusugan. Sana'y nag-enjoy kayo sa video na to. Kung gusto nyo pa ng mas maraming ganitong content na siguradong magpapangiti, magbibigay inspirasyon, o magtuturo sa inyo ng bago, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang bell icon para updated kayo sa bawat upload ko. Malaking tulong ang suporta nyo para makagawa pa ako ng mas maraming quality content para sa inyo. Salamat!